Blessed day to everyone. I am Alexis Sendon and welcome again to day 258 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is August 15, 2026 at yung title ng devotion natin ay God is working behind the scene. And yung character natin is si Queen Esther. And before she became Esther, her true name was Hadassah. And she became a Jewish queen as well. At yung time nga niya, ito na yung time of restoration. If God uses Zerubbabel to rebuild the temple, Esther was used to preserve the Jewish. Ito nga ay yung Jewish sila yung mga lahing pinili ng Diyos. Ito nga yung mga Israelita. And preserve sila doon mula kay Haman. And si Haman, siya yung nagbalak na ubusin itong people of God, mga Jewish people. But God already working behind. God made Esther a queen and with the secret of her identity. Kasi kung malaman ni Haman na isa siyang Jewish, doon pa lang sa screening ng pamimili ng magiging queen ay nagbalak na ito si Haman. Pero ginawa ng Diyos, itinago siya, hinide yung kanyang identity bilang isang Jewish. And dito sa scripture natin for today, Esther chapter 1, it says, this is what happened during the time of Xerxes. The Xerxes ruled over 127 provinces stretching from India to Kush. So napakalaking teritoryo nito, napakalaki yung pamumuno ni Xerxes. Verse 2, at that time King Xerxes reigned from his royal throne in the citadel of Susa. And in the third year of his reign, he gave a feast for all his nobles and officials, the military leader of Persia and Media. The princes and the nobles of the provinces were present. For a full 180 days, he displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and the glory of his majesty. So, napakatagal na panahon yun, 180 days na pag may piging sa kanila. And dito, sa ating katuruan, even that piging, merong ginagawa ang Diyos. May reason ng Diyos kung bakit niya ginawa yun. At kaya nga dito sa ating katuruan, number 1, Esther is the only book that does not mention God. Though si God, kumikilos siya sa book na yon, pero sa panahon na yon, doon sa book, walang reference to His name. Pero makikita natin yung providence ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, great deliverance in advance of a rising problem. Point number 2, God already has the solution before the problem arises. Even before every crisis or problem, may ipagpapaunang solusyon na ang Diyos. Kaya nga si Haman, bago pa niya planuhin yung pag-ubos na mamamayan ng Diyos, nauna na ang Diyos gumawa ng solusyon. Ginawa niyang queen si Esther na siya ang kanyang ginamit para pigilan ito. And point number 3, nothing is wasted in God's providence. Providence, ito yung pagkilos ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos dapat nating pagkatiwalaan na kontrolado siya sa lahat. He is sovereign. He is in control kasi nakikita niya ang future na hindi natin nakikita. Here in the scripture, while may feast, ang hari merong naunang queen before si Esther. Ito nga ay si Vashti. Si Vashti, natanggalin siya ng karapatan maging queen dahil nga nagmatigas siya sa imbitasyon nito si King Xerxes. So, even sa pagmamatigas pa lang ni Vashti, doon na kumikilos ang Diyos upang palitan niya si Esther doon. And that is called divine providence. Minsan talaga may mga makikita tayo na pagkakamali or pangit na bagay, pero in fact, doon pa rin kumikilos ang Diyos. Kaya nga dito sa ating application, sa ating buhay, number 1, trust that God is working even behind the scene. Kung maisip mo today, looking at your past, ay maraming nasasayang sa buhay mo. Marahil nakikita mo na parang it doesn't make sense yung mga nangyayari sa iyo ngayon. Makikita mo that God is using your failure para dalhin ka kung nasan ka ngayon. God is working even behind the scene. Hindi man maging clear sa ngayon na kung ano man yung pangyayari sa buhay mo, ano man yung pinagdadaanan mo, God, always remember that God used those para dalhin ka sa kung saan kanya gustong lumago.
And pangalawa, believe that God is already at work long before the crisis came or comes. Panalangin natin na panaligan natin na ang Diyos nasa plano niya lahat, even before the crisis arise. Kaya nga dapat ang unang hanapin natin yung plano ng Diyos, hindi yung taong tutulong sa atin or yung bagay na makakatulong sa atin sa sitwasyon na dinaranas natin. At even sa ating mga panalangin, bago pa tayo manalangin, alam na ng Diyos. Alam niyo na yung unang babanggitin mo pa lang, bago pa tayo humingi, may sagot na ang Diyos. We don't know the future, pero alam ng Diyos lahat. May solusyon na, kailangan na lang natin ay humingi sa Kanya at pagkatiwalaan siya. That is faith. And pangatlo, point number 3, open your eyes to see God, the providence every day. Laging may pagkilos ang Diyos araw-araw. Maging aware tayo kahit yung mga ordinary events, ordinary moments na may makilala tayong tao, may reason yon, may purpose yon. Kailangan lang natin maging aware na ang Diyos may divine providence. At sa divine providence na yan, may divine appointment. May tamang panahon at oras ang Diyos kung kailan natin marirealize kung ano yung ginagawa niya sa ating buhay. Kaya, dito naman sa ating reflection, why should we be aware of divine providence? And before we finally end this devotion, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan, Panginoon, at magkaroon ng katatagan, Panginoon, pagtitiwala sa iyong mga gawa at desisyon sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging courageous, Lord God, na harapin ang bawat pagsubok namin sa aming buhay, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na nakita mo na ito noon pa man at nabigyan mo na ito ng solusyon. Panginoon, at Panginoon, salamat at hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Salamat at hinayaan mo kami lumapit sa iyo, Panginoon, at manangan sa iyong kapangyarihan at karunungan, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, because you are all wise and all purposeful, Lord God, na hindi mo kami hinahayaan na ma-waste ng lahat, Panginoon, na ginagawa namin na para sa iyong kadakilaan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Wala mang siyang aming dadakilain, Panginoon. Manguna ka sa bawat gawain namin, Panginoon. At we ask for the courage, Lord God, wisdom, Lord God, and provision, Lord God. And Lord, we pray na i-open mo ang aming mga mata, Lord God, to recognize your divine providence, Lord God, at to appreciate, Lord God, every work you have done in our life, Lord God. Ayun lang po in Jesus' name, Lord. Amen and amen and amen. At ayun po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo na magpapala sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.